Noong unang panahon, sa isang malayong baryo sa gitna ng kagubatan, naninirahan ang mga tao na tahimik at masaya sa kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanilang masaganang buhay ay may isang nilalang na nagpaparamdam ng takot sa kanilang puso. Isang kapre na nakatira sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa gitna ng kagubatan. Ang kapre ay kilala bilang isang higanting nilalang, may maiitim na balat, pulang mata at laging may sindi ng tabako. Siya'y masungit at mapaglaro, madalas na nagdudulot ng panlilinlang sa mga taong naglalakas loob na pumasok sa kanyang teritoryo. Isang araw, si Lando, isang binata mula sa baryo, ay napilitang pumasok sa kagubatan upang mangahoy. Alam niyang delikado ang pumunta malapit sa puno ng balete, ngunit kailangan niyang magtipon ng kahoy para sa kanilang maliit na tahanan. Habang papalapit siya sa puno, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tila may matang nagmamasid mula sa likod ng mga sanga at dahon. Hindi nagtagal, naramdaman ni Lando ang malamig na simoy ng hangin at isang mababang tawa ang narinig niya mula sa malayo. Lando! Lando! Bulong ng isang malalim na tinig. Nagulat si Lando at agad na lumingon, ngunit wala siyang nakita. Nagsimulang maglakad si Lando palayo, ngunit sa kanyang bawat hakbang, tila umiikot siya sa parehong lugar. Nagtataka siya dahil ang daan pabalik ay parang nawawala. Napagtanto niyang siya'y nililigaw ng kapre. "Hindi ka na makakauwi, Lando," sabi ng tinig, na ngayon ay malinaw na nagmumula sa direksyon ng balete. Doon sa ilalim ng makapal na anino ng puno, lumitaw ang higanteng kapre. Tumaas ang balahibo ni Lando sa takot. Ang kapre ay nakaupo sa isang sanga ng puno, nakatingin kay Lando habang sumisimsim ng kanyang tabako. "Bakit ka narito, bata?" tanong ng kapre. Ang kanyang tinig ay malalim at bumabayo sa hangin. Alam ni Lando na ang kapre ay hindi dapat pagkatiwalaan. Mabilis niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa panlilinlang ng nilalang na ito. "Hindi ko po sinasadyang pumasok dito," sagot ni Lando, nanginginig ang boses. "Kailangan ko lang pong kumuha ng kahoy para sa aming bahay." Ngumiti ang kapre, isang nakakatakot na ngiti. "Kung ganon, papayagan kitang umalis, pero sa isang kondisyon." Lumapit ang kapre at tumingin ng tuwid sa mga mata ni Lando. "Magbibigay ako sa iyo ng isang kayamanan na magpapayaman sa iyo at sa pamilya mo. Ngunit kailangan mong bumalik dito sa loob ng isang linggo at ibigay sa akin ang bagay na pinakamahalaga sa iyo." Napaisip si Lando. Alam niyang ang alok ng kapre ay puno ng panlilinlang, ngunit ang pangako ng kayamanan ay napakalaking tukso. Sa kanyang isip, naisip niya na baka magawa niyang dayain ang kapre. Kaya tinanggap niya ang alok. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Lando sa kagubatan, ngunit hindi siya nagdala ng anumang bagay na mahalaga sa kanya. Pagdating sa harap ng balete, naghihintay na ang kapre. "Nasaan na ang pinangako mo?" tanong ng nilalang. Ngumiti si Lando at sinabing, "Ang pinakamahalaga sa akin ay ang aking kalayaan at hindi mo ito makukuha." Nagpanting ang tainga ng kapre sa galit, ngunit bago pa siya makakilos, nakatakas si Lando. Ang kanyang tusong sagot ang nagligtas sa kanya mula sa bitag ng panlilinlang ng kapre, at mula noon naging mas maingat na ang mga tao sa baryo sa mga alok ng mahiwagang nilalang sa kagubatan.